Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1421. Kung hindi para kay Harvey na nalaman na ang hiyas ay may kamalian, ang mga kahihinatnan ay maaaring maging katakot-takot. Bakit mag-abala si Darren na nagpapanggap na wala siyang alam? Lahat sila ay gangsters, pagkatapos ng lahat. Ang nasabing pagpapanggap ay walang kahulugan. Isang high-tech na katas sa loob ng isang mamahaling hiyas ng dugo. Kung ito ay hindi ginagawa ng pamilya Flynn, handa si Avel na mapugutan ang kanyang sarili. Malamig na sumulyap si Avel kay Darren. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, Darren. Aminin mo ang ginawa mo, at hahayaan kitang mabuhay. Kung hihintayin mo akong spill ang beans para sa iyo, hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon upang buksan muli ang shop. Naghihintay ka lang para may makuha ka ng isang kabaong. Isang nakakamatay na tanawin ang makikita sa buong mukha ni Darren, ngunit mabilis siya sa kanyang katalinuhan. Siya ay tumawa ng magaan. Hindi ko talaga alam kung ano ang mali kong ginawa. Mangyaring, sabihin sa akin. Naturally, may ilang mga bagay na hindi lamang aaminin ni Darren. Ngumiti si Avel ng malamig at kumaway sa kanyang kamay. Ang isa sa kanyang mga subordinate ay nagdala ng malito sa counter at binuksan ito. Ang nabiyak na hiyas ng dugo at ang radioactive na sangkap ay nasa loob. Ang mga customer na mausisa na malaman kung ano ang nangyari lahat ay inaasahan para sa isang hitsura. Hindi sinasadya ni Darren ang ilang mga hakbang paatros. Nang dumating siya sa kanyang katinuan, nagbago ang ekspresyon niya. Subukang magpanggap. Panatilihin ito. Mabuti kung nais mong magpatuloy sa iyong harapan. Mayroon lamang akong isang kahilingan, kung maaari mong lunukan ang lahat ng ito ngayong gabi, aatras ako at aalis sa lugar. Manggahas ka ba? Sinisikap ni Avel, na tumuturo sa radioactive na sangkap. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Darren. Siyempre, alam niya kung ano ang sangkap. Kalimutan ang paglunok ng buo sa kanila, kahit na ang paghawak sa kanila ay nangangahulugan ng kamatayan. Napansin ni Avel ang kakaibang hitsura sa mukha ni Darren at nagpatuloy na masigasig. Ang mga naiswells ay nagpapatakbo sa anti-gang negosyo sa loob ng maraming taon. Nagtatag kami ng isang solong panuntunan, walang mga peke na pinapayagan na ibenta sa anti-gang industriya ng Buckwood. Walang kasinungalingan at panlilinlang ang pinahihintulutan. Kung nais ng sinuman na makapasok sa negosyo ng mga antigo sa Buckwood, dapat silang sumunod sa mga patakaran. Ang Flynns ay lubos na matapang na buwig. Ilang araw ka pa lang dito. Hindi ko rin pinag-usapan kung paano ang isang antigo na ipinagbili mo sa akin ay isang peke. May mga radioactive na sangkap dito. Pinaplano mo ba akong mamatay pagkatapos ng 10 hanggang 15 araw? Sabihin mo sa akin, Darren. Hindi ka ba magbibigay ng paliwanag? Napuno si Avel ng nakamamatay na hangarin. Bagaman siya ay isang naiswell, siya rin ay isang natural na lamaking gangster na palaging mayabang at dominanti. Nag-iisip siya sa iba dati, ngunit ngayon, si Darren ay talagang gumagamit kay Avel. Pinakain ni Darren ang mga kasinungalingan tungkol sa tinatawag na kayamanan ng shop sa kay Avel ng ilang araw bago ibenta ito sa huli para sa napakataas na presyo. Sa pag-iisip kung paano nakipag-ugnay ang dalawa, ligtas na sabihin na ito lahat ay isang plano. Ang mga komento ni Avel ay gumawa ng ilang mga hakbang sa takot ng mga customer. Ang mga nakikitungo sa mga antigo ay karaniwang mayayaman at makapangyarihan. Alam ng lahat kung ano ang radioactive na sangkap, kung mayroon talagang isang bagay sa loob ng hiyas ng dugo. Napangiwi ang mga customer sa takot, marami ang tiyak na matutuwa sa isang bihirang bato tulad ng hiyas ng dugo na ito. Ngunit kung mayroon talagang mga radioactive na sangkap sa loob nito, ang sinumang humipo dito ay lalapit sa kamatayan, lahat ay nakatitig kay Darren, na puno ng kawalan ng paniniwala. Ang shop na ito ay medyo matapang para sa kanilang sariling kabutihan. Ang mga peke sa loob ng industriya ng antigo ay susunod sa wala. Dahil ang lahat ay nagtrabaho sa parehong industriya, kahit na sila ay niloloko, hayaan lamang nila ito.
Ang pagkawala ng pera sa linya ng trabaho na ito ay nangangahulugan lamang na ang tao ay hindi sapat. Ang iba ay hindi masisisi, ngunit ang pagtatago ng isang radioactive na sangkap upang makapinsala sa iba ay katumbas ng pag-iwas sa iyong sarili sa loob ng industriya. Umikot ang mga mata ni Darren. Isang sapilitang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, bilang malinis na parang isang puting hiyas. Master na Iswell, dapat itong maging isang pagkakamali. Ako ang nagdala dito. Inatasan ko pa ito sa aking sarili dahil mayroon itong magandang texture. Kung may mali dito, tiyak na hindi ko ito ibebenta sa iyo. Tumigil sa katarantaduhan. Agad na pinutol ni Avel si Darren. Lahat tayo ay may sapat na gulang. Itigil lang natin ang habol. Dahil sinusubukan mong patunayan na wala kang masamang hangarin, pagkatapos ay mabuti iyon. Palitan ang buong bagay na ito, kung gayon. Hindi lamang ako maniniwala sa iyo, ngunit gagapang din ako at hihingi ng tawad sa iyo. Hahayaan ko ring kunin ng Flynn's Antiques ang buong anti-gang merkado ng Buckwood. Ngunit kung hindi ka sapat na matapang, isipin mo kung paano mo bibigyan ako ng katwiran na makontento ako. Ang mukha ni Avel ay kasing lamig ng yelo. Iniwas niya ang kanyang kamay, at inilabas ng kanyang mga subordinate ang kanilang mga tubo na bakal. Handa silang sirain ang buong lugar, sa pagtingin sa reaksyon ni Avel, napagtanto ni Darren na walang paraan sa gulo na ito. Ngunit hindi siya natatakot kay Avel. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nawala habang siya ay sumigaw ng malamig. Avel, ang ginagawa mong ito ay walang kahulugan. Sa linya na ito ng trabaho, walang mga refund para sa anumang bagay. Dahil nagkamali ka sa kalidad ng item sa iyong sarili, dapat mo lamang aminin ito. Ang mga antiques ng Flynn ay hindi mananagot para sa anumang bagay matapos ibenta ang mga item. Biglang naging sobrang dominante si Darren. Hindi lamang ang mga customer ay natakot sa tanawin, ngunit kahit na si Harvey ay mukhang interesado. Ang Naiswells ay ang huling unang rated na pamilya sa buong Buckwood. Nagkaroon din sila ng mabuting ugnayan sa Sky Corporation. Isang tunay na lokal, kung saan eksaktong nakuha ni Darren ang kanyang lakas ng loob upang pukawin si Avel sa Buckwood. Hindi ba siya natatakot na papatayin lang siya ni Avel ng isang sampal? Hindi ka maaaring maging matalas. Si Avel ay napatawa, galit na pinupuno ang kanyang kabuuan. Wala akong masabi kung ako ang taong nagkamali sa item. Aaminin ko, hindi ako eksperto. Ngunit ikaw ang sumusubok na lokohin ako sa pagpatay sa akin at sa buong pamilya ko, at nais mo pa ring aminin na hindi ako mapalad. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magsalita ng ganyan? Halika, tatapakan namin ang lugar na ito. Itali si Darren at ipakain siya sa mga isda ngayong gabi. Malamig ang mukha ni Avel, at hinimas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga salita ay naseliado na ang kapalaran ni Darren. Hey, hindi ko inakala na ang isang first-rate na pamilya ay magiging walang prinsipyo. Sa pag-iisip ng pagsira sa lugar ni Master Flynn, at pagkatapos ay ihagis siya sa mga isda. Hindi lang ikaw, Avel. Sa palagay ko kahit si Shane na Iswell mismo ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na gumawa ng isang bagay na katulad nito. Ang isang babae sa isang damit ay lumakad ng mahinahon sa labas ng pasukan sa likod. Siya ay kaakit-akit, na parang lumabas siya sa isang pagpipinta. Nang mas malapit na tingnan, dinala niya ang hitsura ng isang tuso na mapang-akit. Siyempre, ang mga kalalakihan ay madaling matukso ng mga babaeng katulad nito. Ang kanyang seductress look ay nakikita na may isang pahiwatig ng kawalang saysay. Ang dalawang elemento na magkasama ay gumawa na ang mga lalaki na mahulog para sa kanya kahit na mas mahirap. Siya ay isang obra maestra, ngunit hindi isa na halos kahit sino ay maaaring makipag-ugnay. Nang makita siya ni Avel, nagbago ang ekspresyon niya. Faye Goddard. Ang pagbanggit ng pangalan ay nakalilito kay Harvey. Si Faye Goddard ay medyo sikat sa Hong Kong, sa buong circle sa lipunan ng Chino, sa katunayan. Sinasabing gumawa siya ng matinding hakbang sa kanyang oras sa universidad. Nakilala niya ang isang mayamang tao sa kanyang ika-80 na may lamang isang tiket sa eroplano na unang klase.
Pagkatapos ay ikinasal siya sa isang mayamang pamilya bago pa siya makapagtapos. Ang kanyang 80 taong gulang na asawa ay namatay nang siya ay nagtapos, at bilang isang resulta, isang malaking bahagi ng kanyang mga ari-arian ang lahat ay nakarating sa kanyang mga kamay. Sa itaas na bilog ng lipunan sa Hong Kong, si Faye ay mayroong palayaw ng Black Widow. Ang kanyang mga trick o motibo sa kabila, mayroon siyang mga hitsura ng isang diyosa. Siya ay nabubuhay ng matagumpay sa buhay sa Hong Kong, Las Vegas, at South Light, at ang kanyang mukha ay patuloy na nagpakita rin sa mga magazine. Walang sino man ang inaasahan para sa kanya na magkaroon ng relasyon sa mga antiques ng Flynn. Napangisi si Harvey nang makita niya ang nagbabago na mukha ni Avel. Si Faye ay may ilang reputasyon ng mga appraising antiques, at ang kanyang palayaw ay medyo nakakatakot. Ang naiswells ay hindi nang ahas na masaktan ang isang katulad niya. Gayunpaman, inendorso niya ang mga antiques ng Flynn. Lahat ng ginawa ni Darren at ng kanyang mga subordinate at binati siya ng magalang, si Princess Goddard. Medyo ilang mga tao ang dumating sa kanilang katinuan matapos marinig ang pangalan. Ang mga may apelyido ng Goddard ay may isang pambihirang background. Ito ang apelyido para sa Maharlika mula pa noong unang panahon. Kung ito ay 100 taon na ang nakalilipas, si Faye ay maaaring maging isang prinsesa mismo. Hindi tumugon si Faye kay Darren o alinman sa kanyang mga subordinate. Naglakad siya patungo sa direksyon ng counter at malamig na sumulyap kay Avel, na nagdulot ng isang malaking kaguluhan. Ang ekspresyon ni Avel ay bumalik sa normal. Pinahigpit niya ang kanyang mga mata. Princess Goddard, nandito ka ba dahil kasali ka rin sa gulo na ito? Oo, sumagot si Faye, ang kanyang mukha ay parang malamig. Ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Tumawa si Avel. Si Princess Goddard ay talagang isang malakas na karakter sa Hong Kong at Las Vegas. Ngunit hindi mo nakalimutan, ito ay Buckwood. Ito ang South Light, ang mismong teritoryo ni Prince York. Isinasaalang-alang mo ba ang mga kahihinatnan ng pagdudulot ng problema sa teritoryo ni Prince York? Tandang padamdam, tiningnan siya ni Faye ng isang hitsura ng may paghamak. Dahil ikaw ay diretso dito, pipigilan ko ang habol. Ang South Light ay talagang teritoryo ni Prince York. Hindi ako maglakas loob na hawakan ka pa. Ngunit maglakas loob ka bang maglatag ng isang daliri sa akin? Ang naiswells at si Prince York mismo ay sumusuporta sa iyo, ngunit mayroon din akong isang tao sa likod ko. Kung ihahambing natin ang mga ito, ang katayuan ng aking backup ay mas mataas kaysa sa kay Prince York na ito nawala ng lugar. Bukod sa, inendorso ka rin ba ni Prince York? Master na Iswell. Sa palagay mo ba ay may karapatan kang harapin ako? Ang magandang mukha ni Faye ay nagyayelo at malungkot, ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay mayabang. Nagpakita siya tulad ng isang lobo sa damit ng tupa, at ang kanyang mga aksyon ay naging dahilan upang magbago ang ekspresyon ni Avel. Maganda ka, sa kasamaang palad, ikaw ay mapagmataas at mayabang tulad ng sinasabi ng mga alingaw-ngaw. Dahil pinag-uusapan natin ito, bakit hindi mo sinabi sa akin kung ano ang pinaplano mong gawin? Tingnan natin kung karapat-dapat kang sugpuin ako. Gayun din, itigil ang paggamit ng iyong palayaw na Black Widow. Mabuti kung gagamitin mo ito upang linlangin ang ilang mga tagalabas, ngunit hindi ka uubra na gawin ito sa akin, hindi ba? Nasnak si Faye, kahit alam mong ako ang Black Widow, nang ahas ka pa ring labanan ako. Mahinahon na sumagot si Avel, balo ka lang. Wala kang karapatang mapigilan ako, o may karapatan kang suportahan ang mga antiques ng Flynn. Hindi ka karapat-dapat sa mga naiswells, o alinman. Siyempre, hindi mo ako mapigilan na masira ang shop na ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Nagpadala si Faye kay Avel ng isang mapaglarong ngiti. Tama, pipigilan ko ito. Narinig mo na ang 4 na masters ng Hong Kong, hindi ba? Kung hindi pa, dapat narinig mo ang nangungunang 4 na pamilya sa Hong Kong, di ba? Si Faye ay nagsuot ngayon ng isang mapagmataas na ekspresyon.
Ang nangungunang apat na pamilya ay magkakaugnay sa bawat isa. Ang apat na Masters of Hong Kong ay nakatali tulad ng mga magkapatid. Narinig mo na ang pariralang ito dati. Ang panunood ng ekspresyon ng karamihan ay nagbago ng kaunti sa parirala. Ang Hong Kong ay hindi malayo sa likuran kumpara sa Bokwood. Ito ay isang internasyonal na metropolis sa parehong antas tulad ng Wolsing at Mordo. Sa Hong Kong, ang nangungunang apat na pamilya ay tumayo sa kanilang rurok. Sinabi ng mga alingaungaw na kahit na ang mga pamilya ay may mga pagtatalo, magkakasama silang magkakasama kung ang alinman sa kanila ay makikipagdigma. Ang isang nangungunang pamilya ay maaaring hindi nakakatakot. Ngunit kung ang lahat ng apat na nangungunang pamilya mula sa Hong Kong ay magkasama, kahit na ang nangungunang 10 pamilya sa Country H ay dapat matakot sa kanila. Para sa isang lugar na malapit sa Hong Kong tulad ng Bokwood, napakalawak ng pinagsamang lakas ng lahat ng apat na nangungunang pamilya ng Hong Kong. Ngayon, napagtanto ng lahat na si Faye ay isang bahagi ng apat na nangungunang pamilya mula sa Hong Kong. Isang bahagi ng apat na Masters ng Hong Kong. Ang dating ipinapalagay na si Darren ay tapos na nanginginig. Si Aval ay talagang makapangyarihan, kasama niya ang suporta ng pamilyang Naiswell at si Prince York mismo. Madali para sa kanya na durugan si Darren, maaaring magkaroon pa rin ng pagkakataon si Aval na lumaban sa buong pamilyang Flynn. Ngunit sa sandaling ang nangungunang apat na pamilya mula sa Hong Kong ay magkasama, kalimutan si Aval, kahit na si Prince York mismo ay mahihirapan. Naunawaan na ngayon ni Harvey kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob si Darren. Hindi lang sa Flynns, mukhang ang mga antics ng Flynn ay na-back up ng nangungunang apat na pamilya mula sa Hong Kong. Si Faye ay malamang na kanilang kinatawan. Ang apat na Masters ng Hong Kong. Ngumiti si Aval kay Faye, pinaliit ang kanyang mga mata. Princess Goddard, sinasabi mo sa akin na mayroong apat pang ibang tao na sumusuporta sa mga antics ng Flynn. Hindi ba baba sa alam mo ang ilang mga bagay? Inaakala kong hindi ka ignorante. Nanatili ang mapagmataas na hitsura ni Faye. Ang Antiques Flynn ay talagang negosyo ni Master Flynn, ngunit dinala niya ang iba pang 3 masters upang makipagtulungan. Ang shop na ito ay talagang pag-aari ng 4 masters ng Hong Kong. Upang subukan at sirain ang buong lugar, gumagana ba ang iyong utak? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin ang ganoong bagay? Si Shane Naiswell, o ang maalamat na si Prince York mismo. Tiningnan siya ni Faye ng isang nakangisi, at mapaglarong tingin kay Aval. Lalo lang naiinis ang tono niya nang binanggit niya si Prince York. Wala man lang siya kahit isang piraso ng paggalang sa kanya. Si Prince York ay malakas sa Southlight, at noon itinuturing na nangungunang tao. Ngunit laban sa apat na nangungunang pamilya ng Hong Kong, gaano siya kalakas? Kung nakikipaglaban sila ng isa-isa, sigurado, hindi maihahambing ng mga pamilya sa Sky Corporation. Ngunit ang pinagsamang lakas ng lahat ng apat sa kanila ay maaaring madurog nila ang Sky Corporation sigurado. Bukod sa, sila ay nagpaplano para sa kay Prince York at sa Naiswells mula sa simula pa lamang. Mabilis na tumaas ang pagtaas ni Prince York. Si Quinton York, na kamakailan ay naging bahagi ng nangungunang apat na pamilya, ay hinayla ang mga string sa likod ng mga eksena. Nang humarap sa kay Prince York, ang mga pamilya ay walang takot para sa Sky Corporation. Ang paghaharap ngayon ay isang pagsubok lamang, mas maganda kung ang kanilang plano sa hiyas ay nagtagumpay. Kung hindi, hindi ito magiging problema. Pinanood ni Darren ang nagbabago na mga ekspresyon ni Aval, napuno siya na may pag-aalipusta, hindi mahalaga kung paano ang pagiging dominante ni Aval, paano siya maihahambing sa apat na masters ng Hong Kong. Lumingon si Aval kay Harvey na may ngiti. Nang magsalita siya, mahinahon siya. At dito naisip kong mahilig ako sa pambubuli ng mga taong may kapangyarihan sa akin. Hindi ko inakala na may darating sa akin ngayon. Kabanata 1425. Ayon sa iyong mga salita, Princess Goddard, sinasabi mo na hindi ko madadala ang aking sarili ng hustisya matapos mong subukang patayin si Prince York at ang aking pamilya. Ang mukha ni Aval ay malamig na yelo, kung siya lang sa araw na iyon,
maaaring ibigay na lang niya. Ngunit ang maalamat na si Prince York mismo ay nasa likuran niya. Bakit mag-iisip si Aval sa takot? Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang 4 na Masters ng Hong Kong, ito ay Southlight. Ito ay ang Buckwood, hindi Hong Kong. Humakbang si Darren ng nakangiti. Master na Iswell, kung mas maraming debate tayo, mas maraming katotohanan ang lumalabas. Ang bawat tao rito ay nakaranas sa linya ito ng trabaho. Dapat mong maunawaan na ang maling pag-aayos ng isang item ay medyo normal. Sa paraang nakikita ko ito, nagkamali ako sa item, at ganoon din ang ginawa mo. Ayon sa mga patakaran, dapat kang kumuha ng responsibilidad. Tumawid si Darren. Sa suporta ni Faye, siya ay walang prinsipyo at mayabang. Si Aval ay yumangal, sa palagay mo ay hindi ako maglakas loob na maglagay ng isang daliri sa iyo dahil suportado ka ng 4 na Masters ng Hong Kong. Sa palagay mo ba talaga na ang mga na-Iswells ay walang kakayahan sa linyang ito ng trabaho? Siyempre alam ko ang Master na Iswell at ang buong kakayahan ng pamilya na Iswell. Naniniwala rin kami na perpekto mong sirain ang buong shop na ito. Pinalo sila ni Faye ng isang nakangiting ngiti. Ngunit sa totoo lang iniisip mong sulit na saktan ang isang taong hindi mo kayang bayaran at labanan laban sa kanila hanggang sa iyong huling hininga, sa tulad ng isang bagay na walang kabuluhan. Isang banta, nagbabanta si Faye. Si Aval ay sumagot ng mapaglaro, kaya ayon sa kay Black Widow, kailangan nating hayaan ang bagay na ito. Iminumungkahi kung gawin mo ito. Siyempre, maaari mong sirain ang buong shop at itapon si Darren sa mga isda sa harap ko kung tunay na hindi makatarungan ang aming desisyon. Kung maaari kang magdala ng mga kahihinatnan, iyon ay. Tumawa si Aval. Black Widow, pinapagalitan mo ba ako? Itago ito, kung gayon. O pumunta lamang at makahanap ng isang ginang na babae upang lumabas. Bakit ka nandito, kumikilos ng napaka-pretentious? Hindi ka man maglakas loob na lumayo sa harap ko. Ano ka sa palagay mo ay napakalakas mo? Ang mga salita ni Faye ay puno ng panlalait at pagmamataas. Ikaw, napuno ng galit si Aval. Hinawakan niya ang kanyang kamay at inutusan, basagin ang lahat sa shop na ito. Haharapin ko ang mga kahihinatnan mamaya. Tumigil. Si Darren o Faye ay hindi nagsalita sa sandaling ito. Ito ay si Harvey, na ngayon ay humakbang sa isang mahinahon na paraan. 3. Tumingin si Aval kay Harvey na kakaiba. Nagtataka kung ang taong ito ay malapit nang magbigay din ng utos. Nang makita niyang binigyan siya ni Harvey ng tingin, matalino siya upang mapagtanto na hindi niya dapat ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Harvey. Pinahigpit ni Harvey ang kanyang mga mata at sinabi ng mahinahon, Master na Iswell, ang Buckwood ay isang lugar na pinamamahalaan ng batas. Hindi magandang pumatay at basagin ang buong shop sa harap ng buong karamihan. Logically speaking, magiging utang tayo kung gagawin mo yon. Hindi lamang natin kailangang magbayad para sa 4 na Masters ng Hong Kong, ngunit magbibigay din tayo sa kanila ng isang dahilan upang mamagaitan. Sa palagay mo ba ito ay isang magandang ideya? Nabasa ni Harvey ang kanilang mga motibo sa isang sulyap lamang. Sumulong si Faye. Ang plano ay simple, gawing lakas ang kanyang mga kamay. Kung nawasak niya ang shop na pag-aari ng 4 Masters ng Hong Kong, mawawalan sila ng hindi bababa sa $1 bilyong na halaga ng mga assets. Pagkatapos nito, gagawing perpekto ang kahulugan para sa 4 na Masters ng Hong Kong na mamag-aitan sa merkado ng Buckwood. Bukod dito, kahit na ang makapangyarihang si Prince York ay magsasalita din ng mga dahilan. Sino ka? Gayunpaman, nang makita ang taong ito na huminto kay Aval tulad ng malapit na niyang mailabas ang kanyang galit, sumimangot si Faye.